Magandang araw mga kapasta. Rizalyn po ang pangalan ko. Lynn ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko at katrabaho. Masyado raw mahaba ang Rizalyn. May-ari po ako ng isang karinderya malapit sa isang BPO company. Halos isang block lang ang layo ko sa kanila. Kaya usually talaga, gabi kami nagbubukas. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Parang mga zombie. Pero kahit lagi kaming puyat, worth it naman lahat. Mabenta kami sa mga empleyado ng BPO. Kasi kami ata ang pinakamurang kainan doon sa lugar na yon. Hindi naman po sa pagmamayabang. Pero medyo masarap din kasi ako magluto. Nagmana sa nanay ko na Bicolana. Anyway, dahil nga po panggabi kami, hindi maiiwasan sa mga assistant na kinukuha ko ang mga kwento tungkol sa multo. Maliban sa akin, may 3 pa po akong kasama sa karinderya. 2 lalaki at isang babae na bantay sa mismong kaha ng karinderya. Sa harap po ng pwesto namin, may bakanting lote na kapag nilukuban na ng dilim, talaga namang nakakapangilabot tignan. Sobrang creepy niya, as in. Dagdag pa na yung ilaw namin umaabot sa bakanting lote. Sabi ng mga kasama ko sa karinderya, tuwing 3:00 daw ng gabi at medyo maulan ang panahon, may nakikita raw sila sa bakanting lote na yon na isang babaeng mahaba ang buhok at parang umiiyak. Multo raw yun ng babaeng hinahanap yung namatay niyang anak. Siyempre hindi ako naniniwala sa kanila. Akala ko kwento-kwento lang yon. Takutan lang nila. Pero ang hindi ko alam, ako din pala ang makakakita nung multo na yon. Maulan nung time na yon. May low pressure area kasi napaparating. Madaling araw na, katatapos pa lang ang dagsa ng customer sa karinderya namin. Wala nang tao at nagliligpitan na yung mga kasama ko. Lumabas ako para itapon yung basura sa katabi naming basurahan. Nakapayong pa ako noon. Paglagay ko nung black bag sa may basurahan, napalingon ako doon sa bakanting lote. Nakita ko na naglalakad doon sa dilim ng lote ang babaeng may mahabang buhok. Dahil sa ilaw mula sa karinderya namin, medyo may liwanag din kahit konti doon sa lote. Umiiyak yung babae. Para siyang baliw na may hinahanap sa bawat sulok ng lugar. Ako naman, naging estatwa sa pagkakatayo. Hindi ko alam ang gagawin. Grabe na yung takot na nararamdaman ko sa dibdib. Saka ako naalala yung mga kwento na ang hinahanap ng babae ay ang namatay niyang baby. Ewan. Pero mas nalungkot lang ako imbis na mas matakot pa. Tinitignan ko lang yung babae mula sa malayo. Siguro mga 10 minutes din ang lumipas. Parang naglahong usok yung kaluluwa ng babae. Inisip ko na kaya hindi siya makaakyat sa kabilang buhay ay dahil hindi niya alam kung ano na bang nangyari doon sa baby niya. Nakakaawa lang kasi siguradong habang buhay siyang magiging multo doon sa bakanting lote na yon. Pagbalik ko sa karinderya, nagpabili ako ng ilang kandila. Kinabukasan, mga 6:00 ng umaga, tumila na ang ulan. Ako mismo ang tumawid doon sa bakanting lote at nagtirik ng kandila. Simula nga noon, parang naging ritual ko na ang pagtitirik ng kandila doon sa bakanting lote. Paminsan-minsan, pag malakas ang ulan, nagpapakita pa rin yung babaeng naghahanap ng baby niya. Siguro sa oras na mabless yung lote na yon, saka lang mahahanap ng babae sa bakanting lote ang katahimikan niya. Hindi naman ako pwedeng magpabless ng lote na yon kasi hindi ko naman yon pag-aari. Yun lang po sa ngayon. Siguro next time, magkikwento naman ako sa ilang nakakatakot na karanasan namin sa ilang customer na kumain dito sa karinderya namin.
Good morning sa lahat ng kapasta natin na nakikinig ngayon. Dati pa ay fan na ako ng channel nyo. Pero ngayon ko lang naisipan mag-submit ng kwento. Rhea po ang pangalan ko. Nagbebenta po ako ng mga accessories at damit online. May asawa na ako, 2 anak na parehong nag-aaral. Ayaw kasi ng asawa ko na mag-work din ako tulad niya. Kasi wala raw magbabantay sa mga anak namin na elementary students pa lang. Kaya para makatulong din, ay nagbebenta nga ako online. Ito pong kwento ko ay kwento lang din naman na naririnig ko lagi mula kay lolo. Paborito niya itong ikwento sa amin kasi sabi niya, kung may nangyari raw na masama, baka hindi kami isinilang ng mga apo niya. Totoo naman po, noong unang pagbubuntis ni lola, doon pa sila nakatira sa parting Visayas. Sobrang liblib ng lugar nila na sabi ni lolo, kailangan pa raw ng 1 oras na biyahe sa habal-habal para marating yung bahay nila. Bali on-site dapat lagi ang trabaho ni lolo. Kaya naman palipat-lipat sila lagi ng bahay nila. Sakto lang na doon nabuntis si lola kay mami na panganay nila. Dahil nga mag-isa lang lagi si lola sa bahay. Dahil si lolo ay busy sa trabaho. Naghanap sila ng kasambahay na pwedeng makatulong sa mga gawaing bahay. Unang nag-volunteer daw ang isang matandang babae na ang pangalan ay Leonora. Sabi ni lolo, hindi raw yun taga doon sa tinutuluyan nilang barangay. Parang lumitaw lang bigla nang maghanap sila ng kasambahay. Nakitaan naman ng kabutihan at kasipagan ni lolo si Aling Leonora. Kaya tinanggap daw nila. Stay in kasambahay. Si Aling Leonora. Lumipas sa mga araw at talagang walang reklamo si lolo sa trabaho ni Aling Leonora. Masipag daw ito. Hindi mo pa inuutos ang mga bagay ay nagagawa na nito. Parang hindi napapagod kahit matanda na nga. At saka ang pinakagusto raw na katangian ni lolo kay Aling Leonora ay nagsasalita lamang ito. Kapag kinakausap, sa 7 buwan ni lola ng pagbubuntis, talagang malaki na yung umbok niya sa tiyan. Hindi na raw ito makagalaw kaya halos maghapon ay nakahiga lang ito sa kama. Maglalakad lang pagpupunta sa banyo o kaya kakain sa kusina. Si lolo naman, mas naging busy sa trabaho. Nakapag-focus din siya kasi alam niya na nasa mabuting kamay si lola. Hanggang isang araw daw, habang nasa trabaho si lolo, parang nakaramdam siya ng hindi tama. Yun bang nag-aalala ka sa hindi malamang dahilan? Kaya ang ginawa niya raw, nagtawag na siya ng masasakyang habal-habal at dali-daling umuwi sa bahay. Palagay niya raw noon ay baka dahil manganganak na nga si lola. Pagdating niya sa bahay, sarado lahat ng mga pinto at bintana. Doon na siya medyo nagduda kasi hindi naman sila nagsasara ng bahay kapag umaga. Pumasok agad si lolo. Nakalak pa nga yung pinto. Pero buti at may spare siyang susi. Sarado yung mga ilaw pagpasok niya. Kinabahan na raw si lolo. Patakbo siyang pumunta sa kwarto ni lola. Sarado rin yung pinto. Hindi na nag-isip pa si lolo. Sinipa niya agad yung pinto. Parang hindi raw siya makapaniwala sa nakita niya. Doon sa loob, walang malay si lola sa kama. Wala rin siyang suot na damit pang itaas. Hubad na hubad yung umbok niyang tiyan. Nakaibabaw kay lola si Aling Leonora. Nakanganga at ang mahabang sinulid na dila ay nakadikit sa tiyan ni lola. Sumugod daw agad si lolo. Tinulak niya si Aling Leonora at tumalbog ito sa pader ng kwarto. Kinuha ni lolo ang kumot at tinakip ito sa hubad na katawan ni lola. Sabi ni lolo sa amin, napakabilis daw ng galaw ni Aling Leonora. Hindi normal sa galaw ng isang matanda. Agad daw itong nakalabas ng kwarto. Susundan sana ni lolo si Aling Leonora. Pero inisip niya na hindi safe si lola kung iiwan niyang mag-isa. Imbis daw na doon sa bahay magpalipas ng gabi, ay naghanap sila ng motel na matutuluyan.
Nagkamalay din naman si Lola at sabi niya wala naman daw siyang nararamdamang masama. Hindi na sila kailanman bumalik pa doon sa bahay na yon. Lagi sa aming sinasabi ni Lolo na kung hindi raw siya nakaramdam ng masama ay baka hindi nakaligtas si Mama sa sinapupunan ni Lola. Base sa mga narinig ni Lolo, tik-tik daw ang tawag sa mga tulad ni Aling Leonora. Mga klase ng aswang na ang paboritong pagkain ay ang mga bata sa sinapupunan ng isang buntis. Lumipat sila Lolo pagkatapos noon at hindi na bumalik pa sa Visayas. Dahil sa kwentong yon, kahit ako, naging paranoid noong ipinanganak ko yung panganay kong anak. Lahat ata ng kalas ko sa bubong, iniisip kong may tik-tik na rin na gustong kumain sa baby ko. Pero nailabas ko rin naman sila ng normal. Sabi nga sa akin ng asawa ko, moderno na raw ang panahon natin. Sigurado raw siya na wala ng mga ganoong klaseng nilalang sa panahon natin ngayon. Gandang araw sa lahat mga kapasta natin na nakikinig ngayong araw. Adam po ang pangalan ko. Dito sa trabaho namin sa laundry shop, kapag wala masyadong tao ay lagi kaming nakikinig sa mga stories nyo. Yung kasamahan ko nga po, sabi niya, lahat daw sa bahay nila ay itong channel nyo pa rin ang pinapakinggan. Naikwento ko na po itong story na to sa mga kasamahan ko. Nang marinig nila yung story, sabi nila ipasa ko raw dito para mapakinggan din ng mas maraming tao. Yung mama ko po kasi ay may kakaibang kwento nung pinanganak daw ako. Sabi nila, nung pinanganak ako sa probinsya, present daw nun si Lolo. Mga 1 month before daw kasi akong ipinanganak, lagi nang nakikita ni Lolo yung malalaking itim na ibon na parang umaaligid sa bahay namin. Halos gabi-gabi raw na umiikot yung mga itim na ibon sa itaas ng bubong namin. Kaya ito namang si Lolo na sobrang mapamahiin, ang sabi, baka raw aswang ang mga yon. Nag-aabang lang kung kailan ako ipapanganak. Biyernes ng gabi nang magsimulang mag-labor si Mama. Pinatawag na nga yung komadrona. Mga 8 p.m. Nagre-ready na sila para sa panganganak. Ito namang si Lolo. Sinabihan pa si Papa na kailangan daw nilang magbantay sa labas ng bahay. Bago sila lumabas, naglagay pa ng mga bawang sa bawat sulok ng bahay na pwedeng mapasok ng aswang. Bintana, pinto, tig-isa silang sundang habang naglilibot sa paligid. Sinabi nga ni Lolo na ang mga aswang daw, ipa-iba-iba ang anyo. Madalas ay mga itim na ibon sila, pero pwede ring mag-anyong aso o baboy. Mga 1 oras ang lumipas, umiiri na nun si Mama sa kwarto sa loob ng bahay. Bigla na lamang sumigaw si Lolo at tinawag si Papa. Rumisponde rin naman si Papa at pagdating sa pwesto ni Lolo, kitang-kita raw ni Papa yung nakaibabaw na sobrang laking aso kay Lolo. As in sobrang laki na halos kasing taas na daw nito ang isang tao. Pilit daw nitong kinakagat si Lolo sa liig. Pero nakakailag naman si Lolo. Agad sumugod si Papa. Sabi niya sa amin, natakot din daw siya. Pero kapag wala siyang ginawa, baka mamatay si Lolo. Tinaga ni Papa sa katawan yung aso. Agad naman itong napatalon palayo at tumakbo palayo sa kadiliman. Tumayo si Lolo. May mga sugat siya sa kamay at pisngi. Mga kalmot daw yun ng dambuhalang aso. Habang tinutulungan ni Papa si Lolo na gamutin yung sugat niya, ipinanganak na nga ako. Sabi sa amin ni Lolo, ilang beses na raw siyang nakaengkwentro ng ganong klaseng aswang. Mga halimaw na nananamantala sa mga buntis na babae. Ang gagawin daw ng mga ito ay pagkatapos ipanganak ng babae ang sanggol nila,
Mag-aabang sila ng pagkakataon para makapasok ng bahay at makuha yung bata. Paborito raw ng mga aswang ang mga sanggol dahil sa lambot ng laman nila. Mga sumunod na taon, nang ipanganak yung iba ko pang mga kapatid ay nagbabantay pa rin si Lolo. Lagi nga akong sumisilip sa bintana kasi naisip ko, gusto ko rin sanang makakita ng isang aswang. Ngunit hindi na naulit pa yung pagsugod ng aso kay Lolo. Nitong 2016, namatay na rin si Lolo. Atake sa puso. 2019, ikinasal na rin ako sa babaeng naging girlfriend ko for 10 years. Nanganak din siya same year. Habang nasa operating room siya, naisip ko, inaaswang din ba ang mga babaeng pinapanganak sa ospital? Natawa na lang ako sa sarili ko. Siguro masyado ng moderno itong panahon natin para maniwala pa sa mga aswang. Wala na rin naman sigurong mga ganoong klaseng nilalang ngayon. Pero hindi rin natin alam. Baka nakikihalubilo lang pala sila sa atin at nagpapanggap na mga normal na tao. Yun nga po, salamat sa mga nakinig dito sa kwento ko. Next time, baka makapag-share ulit ako ng experience ko na may kinalaman din kay Lolo. Kung okay lang po, sana ay hindi ko nasasabihin ang pangalan ko. Basta po isa akong 29 years old na babae na naninirahan ngayon dito sa Caloocan. Walang asawa, single na umuupa sa isang boarding house dito. May nagawa po kasi akong isang malaking kasalanan. Kaya rin ayokong sabihin ang tunay kong pangalan. Nagpalaglag po ako. Ito po ang nangyari. 17 pa lang ako noon. Nag-aaral sa college. Siyempre dahil sa napakaraming tukso sa isang college student na babae na tulad ko, nabuntis po ako ng maaga. Nakafling ko lang yung lalaking bumuntis sa akin. Nag-inuman kami kasama yung ibang kaibigan niya. Tapos nang lumalim na yung gabi, pareho na rin kaming lasing. Pumasok kami sa kwarto na kaming dalawa lang. Doon na po namin ginawa ang milagro. At dahil nga lasing kami pareho, hindi na namin alam ang ginagawa namin. Nang hindi na ako dinadalaw ng regla, nagduda na ako. Bumili ako ng mga disposable na pregnancy test. Nang malaman kong buntis ako, sinabi ko agad doon sa lalaki na nakafling ko. Isa lang sinabi niya sa akin, ipalaglag ko daw yung bata. Kasi marami pa siyang pangarap sa buhay. Hindi niya pa raw kayang maging isang ama. Kung ako lang po sana ang tatanungin, willing naman sana akong buhayin yung baby namin. Pero ilang beses niya po akong kinausap na kapag binuhay daw namin yung bata, parehong masisira ang buhay namin. Papalayasin daw siya sa kanila. Baka nga raw kahit ako, ganun din ang mangyari. So imbis na makipagtalo pa, pumayag na rin po ako. Sinamahan niya ako sa isang aborsyonista. May pinainom sa akin yung aborsyonista na kulay green na liquid. Ang sama ng lasa niya. Pagkatapos nun, nagbayad kami ng 4K sa kanya. Pagka-uwi ko, sobrang dami kong tinaing dugo sa bowl ng CR. Akala ko nga ay babara yung banyo namin sa lahat ng nilabas kong dugo sa tiyan. Ilang araw din akong hindi makatayo. Nahihilo dahil doon. Akala nila mama may sakit lang ako. Yun po ang pinakamalaking kasalanan na nagawa ko sa buong buhay ko. Kung papapiliin siguro ako ngayon, mas pipiliin ko na buhayin yung bata. Nagsisisi pa rin ako hanggang ngayon. Mga 3 months after po, nasa banyo ako nang makarinig ako ng mahihinang iyak kung saan. Pagtingin ko sa may sahig
ay nakita ko na may sanggol na gumagapang doon. Ang putla niya, para siyang bagong panganak na bata. May umbilical cord pa sa tiyan. Umiiyak habang nakatingin sa akin. Parang sinisisi ako kung bakit siya namatay. Sobra-sobra po yung takot na naramdaman ko noon. Tumakbo ako palabas ng banyo sabay diretso sa kwarto at doon ako umiyak ng umiyak. Kasi alam ko po na ang nagmumultong sanggol na yon ay anak ko. Kahit sa pagtulog sa gabi, minsan napapanaginipan ko siya na gumagapang sa kama. Kinakagat-kagat ang braso ko. Halos mabaliw ako nung time na yon dahil sa mga nangyari. 3 months ko rin na tiniis ang pagmumulto ng anak ko. Hanggang sa hindi ko na kinaya ang lahat. Sinabi ko kila mama at papa ang nangyari sa akin. Imbis na magalit, pinatawad nila ako sa kasalanan ko. At tinulungan pa nila ako na malinawan ang pag-iisip. Nagpaturo kami sa isang pari kung paano nga ba mapapatahimik ang kaluluwa ng sanggol ko. Blines niya yung bahay namin at simula nga noon, nawala na rin ang mga pagmumulto at mga iyak sa gabi. Tanggap ko sa sarili ko na nakagawa ako ng isang napakalaking kasalanan. Pero napagsisihan ko rin naman lahat. Sa ngayon, isa akong volunteer sa simbahan at naging deboto na rin ako ni Mama Mary. Nilaanan namin ang libingan yung anak ko sa simenteryo tuwing ika-18 ng bawat buwan. Dumadalaw ako sa puntod niya at nagsisindi ng mga kandila bilang paalala sa anghel na dapat ay naging parte ng buhay ko. Wesley po ang pangalan ko. Nagtatrabaho bilang freelance photographer dito sa Bicol. Ito pong ibabahagi ko ay nangyari before pandemic pa. Kung tama ang pagkakaalala ko, ay 2017 siguro yon. Bali hindi pa ako photographer at nag-aaral pa lamang ako sa kolehiyo. Yung pinsan ko kasi, si Rochelle, ay sa kaparehong school ko nag-aaral. Medyo close kami kasi magkaedad kami. At saka dahil siya lang ang pinsan na malapit lang ang bahay sa bahay namin. Madalas akong maglaro noon sa bahay nila kasi laging may pa-juice at cookies si tita. Anyways, tungkol sa kanya itong kwentong to. Nasa school kami noon. Nakaupo ako sa bench nang bigla siyang tumabi sa akin. Napansin ko na agad na medyo gusot yung mukha niya. Halatang may problema na sasabihin. Tinago ko sa bag ko yung mga binabasa kong lessons namin. Tapos nakinig ako sa kanya. Doon na umiyak sa akin. Si Rochelle. Sabi niya sa akin, nung nakalipas daw na gabi ay may pumasok sa kwarto niya. Pinaibabawan siya habang tulog. Tapos ginahasa siya. Wala raw nagawa si Rochelle kasi sobrang lakas daw nung nakaibabaw sa kanya. Siyempre po, nagalit ako. Tinanong ko siya kung sino yung gumawa nun para maisumbong namin sa pulis. Hindi siya agad nakasagot. Ilang minuto muna siyang tahimik bago niya sinabi na hindi raw tao yung gumawa sa kanya nun. Isa raw kapre ang gumahasa sa kanya. Sabi ni Rochelle, may third eye daw siya at isa sa mga naging kaibigan niya dahil sa kanyang third eye ay yung kapre na nakatira sa punong mangga doon sa bakuran nila. Kalaunan nga parang nagkagusto raw sa kanya yung kapre. At nang malaman daw nito na nagkaroon ng boyfriend si Rochelle, nagalit daw. Kaya rin siguro nito ginawa ang panggagahasa kay Rochelle. Ilang buwan lang, napansin na naming lahat ang unti-unting paglobo ng tiyan ni Rochelle. Nabubuntis na siya. Nagalit pa sila tito nang makita yon. Sobrang bata pa raw ni Rochelle para mabuntis.
Siyempre, bilang pinsan, dahil naniniwala rin ako sa kwento sa akin ni Rochelle. Tinulungan ko siya na maipaliwanag kung bakit ganoon ang nangyari sa kanya. Nadamay pa nga ako sa galit ni Tito. Pinagtatakpan ko daw si Rochelle. Pero kalaunan, pumayag rin na ipaalbularyo namin si Rochelle. Nang gawin namin yon ay nalaman namin na isang angkapre ang gumawa ng panggagahasa sa pinsan ko. Katakot-takot na orasyon ang ginawa ng albularyo kay Rochelle para lang maialis sa katawan niya yung kabuntisan. Ang sabi kasi ng albularyo ay dapat daw mailabas lahat ng nasa tiyan ni Rochelle. Halos 1 linggo kaming pabalik-balik sa bahay ng albularyo. Sa ika-7 araw, nilabas lahat ni Rochelle, lahat ng laman ng tiyan niya. Sobrang itim na malapot na likido na sinalo lang namin ng balde. Halos mapuno yung balde sa dami ng inilabas ni Rochelle. Iyon daw ang sumpa ng kapre sa katawan ni Rochelle. At kung hindi namin yun inalis, ay baka ikamatay ni Rochelle ang sumpang yon. Ganoon daw binubuntis ng kapre ang isang tao. Sumama sa amin ang albularyo sa bahay nila Rochelle matapos yon. Siya mismo ang nagpaalis sa kapre na nasa punong mangga. Habang ginagawa ng albularyo ang pagpapaalis, walang tigil sa pag-iyak si Rochelle. Sinisigawan daw kasi siya ng kapre, pinagbabantaan. Nang matapos ang dasal ng albularyo, ay natigil na rin sa pag-iyak si Rochelle. May tinanim na bato yung albularyo sa 4 na sulok ng bahay nila Rochelle. Pangontra daw yun para hindi na makabalik yung kapre. Simula nga noon ay naging normal na rin ang buhay ni Rochelle. May third eye pa rin siya, pero sabi niya sa akin, sanayan lang daw ang pagkakaroon ng third eye. Sa ngayon, may asawa na si Rochelle. Lumipat na sila sa Tagaytay. Doon na nanirahan. Kapag nagkakaroon kami ng reunion, lagi naming napapagkwentuhan ni Rochelle yung tungkol sa experience niya sa kapre. At yung akala naming pagbubuntis niya, tinatawanan na lang namin. Noong 1 buwan, nagpaalam ako kay Rochelle na kung pwedeng ibahagi ko dito ang karanasan niyang yon. Buti pumayag siya, kaya ito po. Sana nagustuhan niyo itong kwento. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.